Good morning guys, good morning. Alin tayo sa toolbox ngayon. May mga discussion sa safety. Mabuti pa daw na manangawan ka kaysa makikita. Kasi pag nanangawan ka, literally, ilang gamit lang o ilang bagay lang. Pero kapag nasunugan ka, automatic yan. Kung bagay mo, pwedeng matupok. Kung ano man yung mga pinundan mo, pwedeng mo wala. Sarap kung alam niyo yan. Makikita niyo sa mga social media pa lang. Lahat, sa yung iba magpapasay. Halos yung iba talagang halos nakaawa. Dahil talagang kapag nasunugan sila, talagang totally ba? Talagang nawawala talaga. So sana yun yung maging ano natin. Kapag yun sana yung mga tumatak sa isipan natin, mga kasama. Kasi siyempre, ano nga ba yung mga dapat tandaan naman? Kung magkakaroon ng sakuna. So example na lang natin yung building natin. For example, pinakatayo ng building dyan. Tapos meron tayong kasamang pasaway. Na kahit sabihan mo na huwag magsigarilyo, sigarilyo pa rin ang sigarilyo at pinipitik kung saan saan. Nagkaroon ng malawakang sunog. Tapon na lang yun ha, tapon lang. Siyempre hindi natin nahayaan mangyari yun. No? Tapon lang yun. Ano ba yung mga dapat natin gawin? So number one, siyempre, kinakailangan huminto tayo sa pagtatrabaho. At least yan mga kasama. Number one protocol yan. Hindi pa pwede na habang nasusunog dito sa kabilang area, ikaw nagtatapad ka pa dyan, ikaw ay nagpupunta ka pa dyan, o ikaw ay naglalagay ka pa ng bakal dyan. Automatic, or stoppage tayo pagdating sa mga bagay na yun. Ano yung number two? Kinakailangan pumunta tayo sa may pinakamalapit na fire exit. Habang hindi pa lumalaki ng sobra, yung sunog yung nagagawa. Number three, na kailangan maka-evacuate tayo sa mga fire exit na pinuntahan natin nang hindi sobrang bilis at hindi rin naman sobrang bagal. So alam naman natin, literal na masayahin ng mga Pilipino eh. Diba? Literal na mahilig tayo magbiro, mahilig tayo makipagharutan. Pero tatandaan nyo lagi, kapag nandun tayo sa tinatawag na emergency, iset aside muna natin lahat yon. No? Iwasan muna natin yung pagbibiruan, iwasan muna natin yung mga paghaharutan o pagtutulakan. Ang pinaka-importante dyan, makaalis tayo doon sa mismong area at makapunta tayo sa ating evacuation area. So yung tinatawag natin assembly point. So, yun nga yung number 4. Kinakailangan masiguro nyo na makakapunta kayo doon sa ating assembly area o assembly point. Literal din sa mga tao natin na matulungin. Pero tatandaan nyo, in case of emergency, susunog, lindol o kung ano pa man yan, ang lagi nyo tatandaan, ang unang-una nyo ililigtas yung mga sarili nyo. Hindi po yung ibang tao. So kaya nga bumuo kami ng team. Merong mga nakaalat na team para sa mga bagay na yan. For example, meron kayong gusto talang tulungan. Meron kayong kasamahan na nalipid o na-trap doon sa isang area. At wala naman kayong knowledge pero gusto nyo tulungan. Ang pinaka-the best nyo pong gagawin, i-report nyo na lang po sa amin. At meron po kaming team na pupunta dyan. Sila yung mga specialized pagdating sa ganyan. Sila yung may training, sila yung may alam paano nila i-rescue yung isang tao. So binibigyan ko kayo ng senaryo mga kasama. Sila po yun, hindi po tayo. Tandaan niyo po wala pong buhay na bayani. Lahat po ng bayani niyo nakalibing mo sa kalib. At hindi po kayo magagawa ng rebulto ng inyong mga kumpanya. Kung kayo man po ay makakapagsikas sa isang magagawa. Ang iniiwasan po kasi natin dyan mga kasama, baka ibig na isa lang ang casualties natin, maging dalawa, maging tatlo pa. Kasi nga, inisay tayo tulungan sila, pero wala naman tayong sapat na natin. Wala tayong sapat na kaalaman. So kaya mas mainam pa, napakalaking bagay po sa aming team. Sa aming man, dagdag pa pala, never na nakatayo yung building at merong pampatay ng apoy. So nakakaalam dito, ano yung tatlong bagay na pwede natin gamitin para makapag-apunan ng apoy? Magbigay ng isa. Tubig. Wala pa ako naririnig. Meron na isa, tubig. Pangalawa, buhangin. Pangatlo, kung hindi available ang tubig, pwede kayo maghanap ng buhangin. Kung hindi available ang buhangin, pwede po kayo maghanap ng fire extinguisher. Yung fire extinguisher, ito yung common, ito yung ginagamit natin sa class A. Ito pong klase
ba? Para gamitin natin doon sa mga chemical. So hindi po mamamatay. No? So may ginagamit po tayo doon. Mamaya, ibas nyo kami. Hindi na pala umaapoy. Hindi ka hindi kaya ng gas yan. May gasolina, mahal lahat na yun eh. Ito lang may stock tayo. Medyo may amoy lang talaga pag diesel. Yun lang ang kaibahan. Para sa posisyon sa goma. Kaya po, papansin ko. Sige, palakas pa natin ang konti. Sino ba? Pwede na yan. Twist mo yan, i-twist mo. I-twist mo yan, tanggal yan. Hey. Galing-galing ni Bibi. Ang galing-galing ni Bibi.